Mayroon pong isang kwento tungkol sa isang matandang pari. At ang paring ito ay tinanong kung ano daw ang pinakamahirap niyang iniwan upang sundan niya ang tawag ng Diyos. Karamihan sa mga tao ay nag-aakala na sasabihin ng pari, ang kaniyang iniwan siguro ay ang kaniyang girlfriend o boyfriend. Pwede rin siguro maaring sabihin niya ng kaniyang iniwan bago siya sumunod kay Jesus ay ang kaniyang pamilya o ang kaniyang dating trabaho o iba pang pangarap sa buhay. Ngunit sila ay nagtaka nang sabihin niya, ang pinakamahirap kong iwan ay ang sarili kong kagustuhan at pinili ko ang Diyos na aking paglingkuran. Mga kapatid, mayroon na ba kayong ginawa sa buhay na pinili niyo ang Diyos kaysa sa sarili mong kagustuhan? Marahil, ito po ay laging challenge sa ating araw-araw na buhay. Kapag pinili natin ang gumawa ng mabuti kaysa sa kasamaan, kapag pinili natin ang katotohanan kontra sa kasinungalingan, kapag pinili natin ang tama laban sa mali. Sapagkat kung pinili natin ang mabuti, pinipili natin ang katotohanan, pinipili natin kung ano ang tama, ay para na rin nating pinipili ang Diyos ng higit sa lahat. At iyan po ang diwa ng Ebanghelyo ngayon. Hindi hinihingi ng Diyos na kamuhian natin ang ating pamilya at siya lamang ang ating mahalin. Ngunit ang nais lamang niya ay siya ang unahin sa ating puso. Siya ang unahin sa ating buhay. Bakit kaya yun ang kagustuhan ng Diyos, na siya ang unahin higit sa lahat? Sapagkat kapag si Kristo ang una, mas magiging madali, magiging totoo, at magiging malalim ang ating pagmamahal sa ating kapwa. Kaya yun pala ang dahilan kung bakit gusto ng Diyos na siya ang ating unahin, para mas madali sa atin na ibigin at gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Hindi tayo mahihirapan, mga kapatid, kung inuuna nating mahalin ang Diyos na di nakikita. May dalawang punto lamang po ako na nais iparating sa inyo. Una, ang tunay na alagad ay una si Kristo sa lahat. Ang tunay na alagad ng Diyos ay inuuna si Kristo sa lahat. Madaling magsabi, mahal ko ang Diyos, siya lamang ang aking uunahin, siya lamang ang aking susundin. Ngunit maraming pagkakataon na kailangan nating mamili at magdesisyon, lalo na't kung tayo ay nahihirapan sa buhay.
Kadalasan, mas pinipili natin ang gumawa na lang ng masama. Huwag lang tayo maghirap sa buhay. Lalo na ngayong panahon, pera-pera na lang ang labanan. Mali-malita na lang ang nasusunod. At pera na lang ang ating pinagkakatiwalaan. Kung totoong tagasunod ka kay Kristo, dapat handa kang magsakripisyo. Pangalawa, ang maliit na gawa ng pag-ibig ay may malaking halaga sa Diyos. Ang maliit na gawa ng pag-ibig ay may malaking halaga sa Diyos. Minsan kasi iniisip natin, sapagkat ako'y karaniwang tao lamang, ay wala akong maiaambag sa lipunan. Wala akong sapat na maiaambag sa simbahan. Ang lahat na malaking bagay ay nagsisimula sa maliit na bagay. Huwag nating isipin na ang pagtulong sa kapwa ay gawain lamang ng mga mayayaman. Gawain lamang ng may kaya sa buhay. Ika nga sa Ebanghelyo, kahit isang basong malamig na tubig sa taong nauuhaw, ay napakalaking halaga na po iyon. Ang pagpansin sa isang taong may malaking problema ay sapat na iyon na malaman niya na hindi siya nag-iisa. Sa mata ng karamihan ay napakaliit lang ng bagay ang pagpainom at pagpansin. Ngunit sa mata ng Diyos, ito po ay napakahalaga. Ang tunay na alagad ay hindi iyong perpekto, ngunit yaong tao na pinipiling unahin si Kristo kahit may kapalit na sakripisyo. Ang maibibigay kong konkretong halimbawa dito ay ito pong ating mga magulang. Ang ating mga ulirang ama, mapapansin natin, tahimik lamang silang nagtatrabaho, alang-alang sa kanilang pamilya. Masasabi natin, inuuna pa rin nila ang Diyos sapagkat ginagawa nila ang kanilang tungkuling bilang ama, bilang padre di pamilya. Yan po ang pinili nilang bukasyon na pangalagaan, buhayin, at mahalin ang kanilang pamilya ayon sa kalooban ng Diyos. At ito po ang ating panalangin sa araw na ito. Panginoon, Ikaw ang nais naming maging una sa buhay. Turuan mo kaming pasanin ang aming krus na may pagmamahal at katapatan. Naway kahit sa maliit na gawa, maipakita namin ang aming pagmamahal sa iyo at aming pagmamahal sa aming kapwa-tao. Amen.